Hello po, pakinggan natin ito. Batay sa September 10 to 14, 2023 survey na isinagawa ng Pulse Asia sa 1,200 respondents na itala ang pagbaba sa approval of trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mula 80% noong June 23, nakakuha ng 65% sa approval rating ang Pangulo noong Setyembre. 73% naman si VP Duterte kumpara sa 84% noong Hunyo. Sa kabila nito, sina PBBM at VP Sara ay may pinakamataas pa rin na approval ratings kumpara kay nila Senate President Juan Miguel Zubiri. Okay, so ikat na natin para makapagbigay tayo ng comment. For me, hindi dapat paniwalaan ito. Itong mga survey para sa akin ay hindi reliable, lalo na pag ginagamit yan sa politics. Sa, alimbawa, sa mga acceptability ng mga products, sa industrial products, okay yung mga survey na yan. Pero pag gamit na sa politika, for me, hindi yan reliable at saka hindi ako naniniwala. Ngayon, sa analysis ko, usually, itong mga survey ay kinakandak ng mga, let's say, mga candidates na gusto nilang ma-improve yung kanilang image. Then, siyempre, sila ay gumagastos. Kaya, siyempre, ang resulta ng survey na yan ay para sa kanilang image building o kaya magiging favorable sa kanila. Ngayon, para sa akin, kahit wala yung survey, talagang maliwanag na babagsak yung trust rating ng dalawang elected officials na yan, ang ating presidente at saka vice president. Now, in the case of the president, ito yung mga dahilan para sa katagalan, babagsak ang trust rating nito. Una, yung mga mahal na bilihin. Okay? So, nagmula noon hanggang ngayon, talagang nagiging mahal yung prime commodities. Kaya, imagine yung last year, yung sibuyas, napakataas ng presyo. Pagkatapos sa ngayon naman, yung rice, mabuti na lang na sa ngayon na harvest time na, so medyo bumababa yung presyo ng bigas. Ngunit sa kabuuan, talagang mahal yung presyo ng mga bagay-bagay na kailangan ng mamamayang Pilipino. Kaya siyempre mag-reflect yan doon sa doon sa administration. So, may negativity yan sa administration. Besides yung pagtaas ng presyo ng prime commodities, ang isa pang rason dyan yung napapansin nila na kung minsan ang ating presidente ay parang hindi decisive yung kanyang decision. Just like noon talaga, sinasalakay na tayo ng China, dapat talaga maki-alliance sa'yo sa Western countries. Kasi talagang ganun talagang mangyayari. Walang mangyayari sa pakikipagkaibigan natin. Dapat matuto na tayo doon sa experience ni President Duterte na bagamat marami siyang concession na ibinigay sa China, yet binubuli pa rin yung mga natin, yung mga fishermen sa Scarborough Shore at iba pang mga area, no? Okay. Pagkatapos yung lagi niyang pagbabiyahe na kung tutuusin, kaunti naman o baka walang pumapasok na investment. Na panyan, iniisip ng mga mamayan din yan. Kasi pag magbiyahe yung isang ganyan, talagang malaki ang gastos. Hindi biro-biro yung gastos. Ngunit hindi rin sigurado yung investment.
para sa akin, the best technique na ma-attract yung mga investor sa Pilipinas ay dapat pagandahin yung investment climate. Dapat yung i-improve yung proseso, halimbawa mag-apply sila ng permit, mag-apply ng certification. Madali, just like in Singapore na sinasabi na mag-apply ka ngayon, halimbawa may itatag kang malaking business, lahat ng mga papilis ay magagawa yan within a day. Kaya wala nang balik-balik, basta sa isang araw lahat ay tapos. Baka wala pang isang araw to lahat ay tapos yung mga whatever at permit. So marami pa. Pagkatapos itong mga graft and corruption na nababalitaan. Pagkatapos yung mga tao na hinahayap, imagine si Gadon na laging sinasabi na bubo, gago, so ganon. Sorry, na yan, dapat pala. Naging cabinet member. So talagang malaki ang magiging negative effect niyan sa kanyang trust rating. Yan, ito ng Vice President naman, kung tutusin, ang pinaka-kwan lang niya, parang nakikita sa kanya yung pag-request ng confidential fund. Dapat talaga, yung confidential fund ay dapat lang sa armed forces natin at iba pang government agencies na ang isang mandate ay mangalap ng mga data or information for national security. Ngunit, imagine na lang, ang confidential fund ng Philippine Coast Guard, 10 million. Samantalang si Vice, DepEd Secretary, si Sara, 125 million. So napakalaki ng diferensya. Ngunit wala talaga namang pan. Dapat yung mga words, yung mga problems regarding sa mga NPA, mga taong labas, i-force yan sa ating armed forces, sa mga police, at saka iba pang agency na ang trabaho ay tugisin ang mga taong ito, hindi sa DepEd Secretary. Kaya parang negative yung tinginan ng tao. Basta kasi Sara Duterte ang confidential fund. So napakasama sa image ng isang official. Then bilang Vice President, bilang DepEd Secretary, puro na lang parang controversial yung mga decision, like alisin yung mga whatever visual aids, yung mga dekorasyon, toothbrush drill, pagkatapos red tagging, kayong mga teacher, mga kayong umanig sa akin. Ang mga teachers, walang time yan para makianib sa ganyang mga organization. We have been teachers for more than 32 years. Alam natin yung ins and outs sa departamento. Talagang in my case, wala akong na-experience na ganyan, may problema sa kwan. Ang problema sa DepEd, ang problema namin, halimbawa yung mga eskwela hindi makapunta dahil wala silang baon, napakalayo ng lugar, may nahihilo sa school dahil nagugutom, ganon. May hindi papasok dahil nagtatrabaho sila, ganon. So, yun ang mga problems na dapat tutukan. Hindi yung pag-anib sa mga yung iligtas daw sa armed conflict. Wala yan. Yung mga eskwela, dito sa amin, probinsya, ngunit walang mga problem sa ganyan, armed conflict. Kahirapan ang problema. Okay? So, ganon, kaya hindi ako nagtataka na talagang babagsak yung kanilang trust rating. Ngayon, kung gusto nilang ma-maintain o tataas, dapat baguhin yung estratehiya. Itong si Vice President, pag nang mag-request ng
baka maniniwala pa ang tao sa kanya, ano? Kasi ang nagiging image niya, hanggang parang gastadora. Okay? So, yan. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong lahat.